Mga kanet, 25, hindi forever ang pagiging young and energetic natin. Darating at darating din tayo sa punto ng buhay natin na sinasabi nilang dapat hapon o pagtanda, di ba? Yung mga twilight, di ba, ng buhay mo. At sa linggong ito, ginugunita natin ang Elderly Filipino Week na mula sa Proclamation 470 na nilagdaan ng dating Pangulong Fidel V. Ramos. Layunin ng proklamasyon na ito na sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development, magawa ang implementasyon ng mga programang makabubuti para sa ating mga elderly o senior citizens. Layunin din ito na kilalanin ang mga naging kontribusyon ng mga matatanda sa ating lipunan. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, umaabot sa higit 12 milyong Pilipino mula to sa Philippine Statistics Authority. Humigit kumulang 12 milyong Pilipino ang may edad na 60 pataas. Pero kasabay ng bilang na ito ay ang bilang din ng mga sakit na sa kadalas ay dumarapo nga sa kanila. Tanong, paano nga ba aalagaan sina lolo at lola? Tanong, paano ba natin sila mabibigyan ng tender loving care sa kabila ng nararanasan nilang mga karamdaman? At para tulungan tayo sa mga katanungan ito, narito at makakasama natin ang isang geriatrician mula sa Marikina Doctors Hospital and Medical Center, si Dr. Sheridine Oro Joseph. Hello po, ma'am. Hello, and good morning po sa inyong lahat. Good morning po sa iyo, Sir Tony Ped. Good morning po, Doc. Thank you for coming here. Alam ko, meron kang naka-duty ka ngayon at meron kang rounds ngayon at nakaabangan ngayong mga pasyente. Maraming salamat po. Para po sa kaalaman ng mga nakararami, ano po ba ang ibig sabihin ng geriatrician from geriatric, di ba? Oh, yeah. Kung meron tayong pediatrics for kids, meron po tayong geriatrician na nangangalaga po ng mga may edad mula 60 pataas. At ito po yung mga geriatric? Yes. Ang tawag natin sa kanila, geriatric population or elderly population. Kaya ang tawag sa amin ay geriatrician. Geriatrician. Oo naman, di ba? Nakakatuwa, hindi ba? Siyempre, lahat, di ba? All-encompassing, lahat talaga ng sektor, di ba? Talagang kailangan meron karampatang doktor, hindi po ba? Yes. At sinabi nating geriatric population, ito po'y populasyon na mula po sa anong edad hanggang anong edad po ito? Mula 60, pataas po tayo. Opo. At kung may sasabi ko lang, ang 60 pataas, sinati rin natin yan into decades, no? Opo. Meron tayong young old, middle old, old, at meron tayong elite old. Oh, would you mind telling us kung ano po enumerating for us? Ano po ito mga young old? Yung young old, ito yung mga 60, ito yung mga 65 to 75. Okay. Ang middle old, ito yung 75 to 85. Okay. Tapos yung old, ito yung 85 to 95. At kung papalarin tayong abutin ng 95 to 100 plus, ang tawag sa atin ay elite old. Aba, malapit na maging elite old ang lola ko, ha? Fairness sa'yo, Lola Rosing, ha? Elite old. Ang ganda nun. Ang ganda po nun, Doc. Kasi hinati namin ito, sir, kasi gusto namin pakita namin na iba-iba ang pinagdadaanan ng bawat dekada ng isang nakatatanda. So, pag young old ka, medyo agresibo pa tayo and very active. Pag middle old, dyan po pumapasok yung mga tinatawag nating physiologic changes of aging. So, ibig sabihin yung mga karaniwang pagbabago na dulot ng pagtanda, pumapasok po dyan. Opo. Doc, ilan taon na po kayong geriatrician and bakit po ito napili niyo pong area ng specialisasyon natin? I've been in practice mga 25 years. I'm 50 years old right now. You don't look it. Salamat po. But anyway po, ang unang pasyente ko po ay 92-year-old in my clinic, no? Nung nagsimula akong mag-practice, no? Nag-family medicine muna po kasi ako bago ako nag-specialist ng geriatrics. Nung nakita ko puro mga elderly yung pasyente ko at parang naawa ko kasi ang dami nilang mga nararamdaman mula ulo hanggang paa. Nandiyan na yung depression, wala silang mga kausap. So yun po, nag-decide akong mag-subspecialty ng geriatrics. So I took a course, a fellowship class, fellowship training for geriatrics. Ayan. Sa pagsasaliksik po ng Statista Research Department noong 2019, humigit kumulang 46 na bahagdan o 46% sa mga nasa edad na 60 pataas ay mayroong high blood pressure. At natural po ba ito? Bakit po kasi ba hypertension po ba ang nagiging kadalasay sakit ng ating mga elderly, Doc? Actually, ang cardiovascular disease or sakit sa puso ay number 1 yan across all ages, no? Pero sa matatanda po kasi, habang tumatanda tayo, lumuluwag yung ating blood vessels. Dahil po, di ba, parang laste, no? Parang rubber band, nagiging maluwag. So, syempre, nawawala pagkalaste. So, para makarating yung dugo sa patutunguhan niya, kailangan itaas nung magko-constrict yung blood vessel. Para di ba, parang nagdidilig ka ng halaman, kailangan mo siyang i-stop ng, medyo i-constrict para makadaloy. So, ganun po, tumataas
tumataas ang blood pressure. Kaya karaniwan sa mga matatanda, medyo mataas ang blood pressure nila dahil po nagre-react dun sa pagbabago ng ating mga blood vessels. And then kalaki po nito, yung high cholesterol naman din, ano po, na iniinda nila. Yes, kasi po, pag sa kinakain naman natin ng kolesterol, habang sa pagtumatanda po tayo, mas tumataas po ang kolesterol. Yan po ay isang parte ng pagtanda. So, may kolesterol na, maluwag pa, hirap po yung daloy ng dugo. Kaya talagang tumataas ang blood pressure. Ang problema po natin, sir, pagka tumataas ang blood pressure, pwedeng pumutok ang ugat, lalo na kung ito ay marupok. Opo, yan. Ang dami natin nababalita ang ganun. Huwag naman po sana. Ano po? Pero po, meron pong may bad cholesterol po, ano po, and then good cholesterol. And then sa isang senior citizen, saan po sila mas nalalagay? Mas exposed sa good cholesterol na ito, sa bad cholesterol. Kasi po, over the years, ito pong ating kinakain, di po ba, parang naiipon din yan, Yes. and then nagmamanifest sa katawan. Yes. So, saan po ba kaya sila more prone? Actually, ang pagtaas ng bad and good cholesterol, depende yan sa tao kasi exposure natin, kinakain natin. So, wala po talagang predominance for the older population, no? Pero yes, bad cholesterol po talaga tumataas habang tayo tumatanda. Lalo na kung hindi tayo nag-ehersisyo. Opo. Sa parang pong iniinda na ng mga elderly, nakikita ko rin po, na-witness ko rin po ito. Actually, parang nararamdaman ko na rin po ito, arthritis o rheuma. Yes po. Ako po, tendonitis. Ayan po, paano po ba ito maiwasan, Dok? Okay. At an early age. Sa matatanda, may 3 uri tayo ng arthritis na common. There are 100 types of arthritis, no? Okay, pero 3 po sa matatanda. May tinatawag tayong osteoarthritis, which is wear and tear. Gamit na gamit, kasi lakad na lakad, trabaho na trabaho. Oo. Meron tayong gouty arthritis. Ito yung dahil tumataas ang uric acid sa mga joints natin, nagkukos ng pamamaga. Meron tayong rheumatoid arthritis, which is yung sarili nating immune system, ang kalaban natin, kasi siya yung tumitira sa mga joints natin. So lahat po ito, sir, ang pain sa mga kakasukasuan. Opo. And then, paano po nare-relieve ba ang isang elderly citizen natin? Meron po bang gamot? How do you manage any one particular kind of arthritis po, ma'am? Siguro, advice ko na lang po, lalo na sa mga hindi pa 60 years old, no? Mga kabataan, mag-exercise po tayo at kailangan po ma-maintain natin yung ating body weight. Hindi yung kung bigla tayong lumaki or bigla tayong lumate kasi may mga changes sa katawan, nahirapan po ang katawan natin, no? At saka, kiskisan po kasi yan. Alam ko po maganda yung mag-marathon, triathlon. It's good for the heart. Pero bantayan rin po natin ang joints natin, no? Kasi kapag lagi tayong tumatakbo, nagkikiskisan ng buto, nagkukos ng osteoarthritis. So number 1 po, exercise, tamang pagkain po, at wag po nating sobrang extreme yung ating mga activities, no, para sa ating joints. Kasi pagtanda po natin, dun po natin siya mararamdaman. Wala pong cure ang arthritis, ha? Wala po. But we can help you and we can treat you. We can manage it. Yes, we can manage it po. Opo. Dumako naman po tayo sa sakit sa puso. Ayon po sa Statista Research, pang-4 daw sa karaniwang sakit ng mga may edad na 6 na po pataas ay ang coronary heart disease. Ano po ba mga nagiging sintomas ito pag nadidetect na po natin? Yung coronary heart disease, kasama din po yan nung sa cholesterol at sa taas ng blood pressure. Ito po yung coronary artery or ugat, no, na dumadaloy sa ating puso na nagkakaroon ng bara. So, ang sintomas po niyan, masakit ang dibdib, na parang may nakadagan or parang mabigat po. So, minsan po ito ay frequently, minsan po ay ito ay pag tayo ay nagtatrabaho natin nararamdaman, no? Or minsan po at rest nararamdaman natin. So kapag nakaramdam po tayo na parang mabigat, na parang mga pasyente ko sinasabi nila parang may sumuntok pero hindi nila matanggal yung kamay nung sumusuntok. Ganoon, no? Or parang may hollow blocks pero hindi nila matanggal yung hollow block. Ganoon po yung pakiramdam nila. Minsan po sandali lang ito, pero minsan syempre pag matagal, tinatakbo na natin sila sa ospital kasi aatakihin po sa puso. Yung pala yung nagiging mga sintomas, yung mga maaaring maramdaman? Chest pain po. Yes. Chest pain. Tapos pwedeng hingalin, no? Kasaba nung ano. Follow up ko lang po rin. Kung halimbawa po mag-isa, si lolo o si lola, o si lolo at lola, di ba, kung mag-isa po sila, ano po ang maaari nilang gawin kapag nararamdaman na po yun? Ang advice ko po sa mga matatanda, pagka nakaramdam kayo ng chest pain, relax, inhale, exhale slowly. Siguro mga 3 cycles. Inhale, try to relax. Kasi pag inisip mo, lalo na yes. Kasi pag nagpanik po tayo, lalong tataas ang blood pressure natin. Kasi ang mind natin nagsasabi, uy, may mangyayari. So, ang blood pressure tataas. So, pag tataas ang blood pressure, may barakan na nga. Paano dadali yung dugo? Lalo po tayong mahirapan. So, relax, inhale, exhale. Ilang beses po ito? Mga 3 cycles po. Pero during that time, dapat po tumatawag na tayo ng mga kasama sa bahay or
ng mga anak na wala sa bahay or yung ating mga rescue na ano. Opo kasi minsan po 'di ba or kadalasan iniiwan natin sila lolo o si lola sa bahay kasi nga meron tayong trabaho o minsan alam niyo po minsan ng mga pamilya papasyal sila kahit yayain mo si lolo, si lola ayaw nang sumama, hindi ba? Pero yun nga, may mga ganung pangyayari. No po? At marapat po lamang na malaman natin at maituro natin sa ating mga lolo at lola o sa mga elderly natin sa bahay kung paano mamamanage to or paano nila maaapula ito nang mag-isa sila. Yes, pwede rin silang yung mag-cough out. Kasi cough out, no? Kahit po ako, yes, ituturo, diba? Pag medyo nagsakit ng dibdib, iubo nyo. Para medyo ma-pump yung heart. Yes, pwede din sila mag-cough out. Ubo kayo. Kapag nararamdaman nyo, parang may constriction, tapos parang iubo nyo. Iubo nyo, inhale, exhale, tapos ganoon. Yun. Studio, sabay-sabay tayo. Ubo! Okay? Hindi, totoo yan. Tayong mga nasa ganito trabaho rin, prone tayo sa ganito. Totoo po yan, okay? Lalo po sa mga solo living. O po yung mag-isa po sa bahay. At isa pong sakit ng kadalas ay mayroon sila lolo at lola, diabetes. Sa side ng tatay po natin, ayan po, mga usually po diabetes o diabetes. Paano po ba natin ito maalagaan? Paano ba natin mamamanage po? Actually, Sir Tony Pet, ang diabetes, cardiovascular disease, hypertension, kambal-kambal yung mga yan, no? Ang diabetes po ay, ang ating dugo ay maraming asukal na dapat ay ginagamit ng mga cells natin pero palaboy-laboy siya sa bloodstream natin. Can you imagine? Para siyang nag-arnibal, no? So, pag malapot ang dugo, paano ang daloy ng dugo sa ating ugat? Kaya pwedeng tumaas ang blood pressure, no? Tapos may cholesterol pa. So, patong-patong na yan, no? Yung asukal na yan na dapat ginagamit natin for energy, hindi natin siya nagagamit. Nandoon lang siya sa bloodstream natin. Tapos, magbabara siya sa mga organs. Sa puso, sa utak, sa ating mga ugat sa paa, kaya nangingitim mga paa. Pwede din siya sa kidneys or sa mata, kaya nanlalabo mata natin. Yes. Pero ito po ay dulot ng ating kinakain kasi. Ang dami kasing simple sugars po. Maliban po sa paglahi, no? I mean, remember po natin 30% lang po ang genetics na nagkukos ng aging problems. 70% po is lifestyle. Lifestyle talaga. Yes, diet natin. And when you say diet, hindi yung diet na parang yung regimen mo, yung pagdidieta mo. Diet yung ating eating habit, eating lifestyle natin. Kinakain natin this whole time. Opo. Ako, Dr. Cherry, talaga nagsusulputan po talaga ang mga sakit. Ano po, sa ayaw man po natin o sa gusto. Kaya dapat talagang bantayan natin ang dieta ng ating mga seniors para mas maganda ang kanilang buhay. Ang quality of life talaga naman to the max, di ba? Mahusay. Maraming salamat po, Dr. Cherry. Marami pa tayo pwede pag-usapan. Please come back soon. At punta muna tayo sa inyong mga pasyente mamaya. Tapos sa mga darating na araw, balik po tayo. Balik tayo. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan po. Doc, meron po ba kayong mensahe sa ating mga kababayan? Or meron po ba kayo? O maaari nyo po bang sabihin kung saan kayo maaaring puntahan para magpakonsulta? Siguro po binabati ko na lang po lahat ng member ng Above 60 Academy. Ngayon po ay National Filipino Elder Week. So lahat po na nakatatanda ngayon, happy National Elderly Filipino Week. I-enjoy po natin ang ating pagtanda. Embrace aging. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!